Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 096, Ang Huling Babala. Hating Gabi. Dragon River Manor. Ang Manor Hall ay maliwanag na naiilawan. Ang mga pangulo ng apat na dakilang merchant guild sa River City, sina Sheridan Jules, Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack, ay sabik na naghihintay sa mga resulta ngayong gabi. Ilang oras ang nakalipas, nakatanggap sila ng balita na sinimulan na ni Van Gordon at ng kanyang grupo ang kanilang misyon. Pero hanggang ngayon, wala pa ring tawag sa telepono. Kaya naman, hindi nila alam kung paano lumabas ang mga resulta ngayong gabi, kung ang batang si Manuel Bennett ay naalis o hindi. Napatingin si Kurt Tolkien sa kanyang relo at hindi mapakali, anong nangyayari? 12:00 na. Bakit wala pang balita? Napakunot din ang noo ni John Franklin at sinabing, oo, ilang oras na ang lumipas. Hindi kaya bagsak sila. Hindi nagsalita si Geraldine Zack, ngunit may kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Naisip niya ang eksena noong una silang nag-cruise ng kamay kay Manuel Bennett. Malakas talaga ang batang iyon. Talaga bang patayin siya ng eksperto sa Earth Rankang tulad ni Martin Tisdale? Bagamat nag-aalala rin si Sheridan Jules ay hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, lahat, pakalmayin ang inyong mga puso. Sa mahigit 200 elite at tulong ni Elder Whale, ang batang iyon ay walang alinlangan na mamamatay, kahit na mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso. Tumango si Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack bilang pagsang-ayon, at bahagyang naibsan ang kanilang mga alalahanin. Oo, sa mahigit 200 elite at Elder Whale, kahit na ang batang iyon ay isang Grandmaster, walang posibilidad na mabuhay. Lumipas ang oras bawat minuto at segundo. Maya-maya ay 1:00 na ng umaga. Sinabi ni Kurt Tolkien, nararamdaman ko pa rin na may hindi tama. Tatawag ako para tanungin kung ano ang nangyayari. Pagkasabi niya nito ay kinuha niya ang kanyang cellphone, naghahanda na siyang tumawag. Ngunit sa sandaling ito, may mga yabag mula sa labas. Sabay-sabay na tumungala si Sheridan Jules at ang 3 pa. May nakita silang figure na papalapit, si Megan Jordan iyon. Nang makitang bumalik si Megan Jordan, nakahinga ng maluwag ang 4. Hanggat nakabalik si Megan Jordan, nangangahulugan ito na matagumpay ang operasyon ngayong gabi. Pagkapasok ni Megan Jordan sa bulwagan, mabilis na nagtanong si Sheridan Jules, Megan, kamusta ang sitwasyon? Patay na ba ang batang iyon? Gayunpaman, hindi sumagot si Megan Jordan, bahagyang ibinaba ang kanyang ulo at pinananatili ang katahimikan. Hinikayat ni John Franklin, Megan, ano ang ginagawa mo? Bilasan mo at sabihin mo, namamatay tayo sa pagkabalisa. Bago nahulog ang mga salita. Biglaan. Whoosh! Na may nakakatusok na tunog. Nakita nila ang isang nabahiran ng dugo na gininto ang maikling talam mula sa labas, at pagkatapos ay may kumatok, ito ay ipinako sa dingding sa likod ni Sheridan Jules. Nagulat si Sheridan Jules, Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack at mabilis na napalingon sa dingding. Nakalok ang kanilang mga tingin sa nabahiran ng dugo na gininto ang maikling talam. Saglit na nag-alinlangan si John Franklin, pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi, hindi ba ang gininto ang maikling talam na ito ay sandata ni Elder Whale? Hindi kaya pinatay ni Elder Whale ang bata. Bumalik na ba si Elder Whale? Masayang tumango si Kurt Tolkien, ang gininto ang maikling talam na ito ay simbolo ni Elder Whale, malamang na bumalik siya. Huwag ka masyadong mag-isip, hindi na babalik ang matandang iyon. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang pumasok mula sa labas. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, kinilig silang 4 at sabay na tumingin sa labas. May nakita silang payat at matangkad na tao na naglalakad sa dilim, hakbang-hakbang. Sa sandaling pumasok ang figure sa bulwagan. Ang kanilang mga mata ay nag-iinit ng husto, ang kanilang mga katawan ay naninigas, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ang taong pumasok sa bulwagan ay walang iba kundi si Manuel Bennett. Ikaw, paanong hindi ka namatay? Namutla ang mukha ni John Franklin, hindi napigilan ang bulalas ng pagkagulat.
Sa palagay mo ang mahigit 200 piraso ng basura at ang lumang basurang iyon ay maaaring pumatay sa akin. Siguradong walang muwang ka talaga, ha? Malamig na tumikim si Manuel Bennett, at idinagdag, tungkol sa matandang iyon na tinatawag na Martin Tisdale, napatay ko na siya. Imposible. Malakas na umiling si Sheridan Jules, si Elder Martin ay isang eksperto sa Earth Rankang na ang cultivation ay pumasok na sa mid-stage Grandmaster. Paano mo siya napatay? Tumingin si Geraldine Zack kay Megan Jordan na nanginginig ang mga mata at nagtanong, Jordan. Patay na ba talaga si Elder Martin? Tumango si Megan Jordan. Sa isang iglap. Tumahimik ang buong bulwagan, napakatahimik na maririnig mo ang pagbagsak ng pin. Talagang pinatay ang eksperto sa Earth Rankang na si Martin Tisdale. Ito ay hindi may isip. Hindi sila makapaniwala. Pero tumango na si Megan Jordan kaya wala silang choice kundi maniwala. Huminga ng malalim si Sheridan Jules at bumagsak sa kanyang upuan, sinabing, anak, panalo ka. Patayin mo kami o putulin mo kami, gawin mo ang gusto mo. Huminga ng malalim sina Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack, sumuko sa paglaban at handang harapin ang kamatayan. Kung mapatay man ang isang makapangyarihang tao tulad ni Martin Tisdale, ano ang silbi ng kanilang paglaban? Tumingin si Manuel Bennett sa apat na tao at walang pakialam na sinabi, kung talagang gusto kitang patayin, hindi ka na sana buhay ngayon. Kung noon pa man ay sinabi ni Manuel Bennett ang ganoong bagay, tiyak na i-dismiss nila ito ng may panunuya. Pero ngayon, naniwala na sila. Ang lakas talaga ng batang ito. Kung ganoon, bakit mo kami pinaglalaanan ng oras at oras? Naguguluhang tanong ni Sheridan Jules. Sumagot si Manuel Bennett, dahil gusto kong magtrabaho ka para sa akin. Kayo ang mga pinuno ng River City at pamilyar na pamilyar dito. Hanggat nagtatrabaho ka para sa akin, maraming mga bagay na hindi ko kailangang gawin ng personal. Napatikip ng ngipin si Sheridan Jules at sinabing, nangangako lang kami ng katapatan sa South Protection King. Hinding-hindi kami magtatrabaho para sa iyo. Patayin mo na lang kami. Hey, may backbone pa. Tumawa ng mahina si Manuel Bennett, pagkatapos ay binago ang kanyang tono at nagpatuloy, kaya hiniling ko sa iyo na ipaalam sa South Protection King na pumunta sa River City para makipagkita sa akin. Saglit na huminto, nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett at nagpatuloy, ito na ang iyong huling pagkakataon, at ang iyong huling babala. Sabihin mo sa South Protection King na puntahan mo ako, kung hindi, wawasakin kita ng lubusan. Pagkasabi nito, tumalikod si Manuel Bennett at umalis. Hanggang sa tuluyang nawala si Manuel Bennett, hindi pa rin nakakabawi ng loob si Sheridan Jules at ang iba pa, na umaalingaw pa rin sa kanilang mga tenga ang mga salita ni Manuel Bennett. Matapos ang mahabang katahimikan, huminga ng malalim si Sheridan Jules at sinabi kay Megan Jordan, Jordan, sabihin mo sa amin ang sitwasyon ngayong gabi. Walang itinago si Megan Jordan at totoo niyang ikinwento ang mga pangyayari ngayong gabi sa kanilang apat. Habang isinasalaysay ni Megan Jordan ang kanyang kwento, ang mga ekspresyon sa mukha ng apat ay patuloy na nagbabago, na nagpapabilis ng kanilang mga puso sa takot. Nang matapos si Megan Jordan ay tuluyan ng natulala ang apat. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakabawi na sila sa kanilang katinuan. Dragon Master, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Kurt Tolkien. Sina John Franklin, Geraldine Zack, at Megan Jordan ay napatingin kay Sheridan Jules. Natahimik sandali si Sheridan Jules, at pagkatapos ay time na sinabi, Old Tolkien, Old Franklin, Sister Geraldine, mag-book agad tayo ng flight papuntang Penn City, at puntahan ang South Protection King. Hihingi ba talaga tayo ng tulong sa South Protection King? Kumunat ang noo ni Kurt Tolkien. Napabuntong hininga si Sheridan Jules at sinabing, wala na tayong ibang mapagpipilian. Ngayon ang South Protection King lang ang makakasupol sa batang iyon. Kabanata 77, Kabanata 097, Door-to-Door Challenge. Kinabukasan. East Beauty Pharmaceuticals. Si Sonny Tolkien ay abala sa pagproseso ng mga dokumento.
Si Manuel Bennett ay nakaupo sa kanyang sariling pwesto, naglilinang nang nakapikit ang kanyang mga mata. Kagabi, nalaman niyang may rangkang list tulad ng Earth rangkang sa East Nation Martial Arts World. Bagamat napakawalang kwenta ni Martin Tisdale, hindi ibig sabihin na lahat ng martial artist sa Earth rangkang ay walang silbi, dapat may nakatago na tunay na malalakas. Kaya, nagplano siyang mabilis na pagbutihin ang kanyang paglilinang at lakas, upang palakasin ang kanyang sarili. Tanging kapag siya ay sapat na malakas ay wala siyang takot sa sinumang malalakas. Ngunit sa sandaling ito, kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pinto sa labas. Nagulat si Manuel Bennett sa kanyang paglilinang. Pumasok ka na. Sagot ni Sonny Tolkien. Itinulak ang pinto, at isang babaeng empleyado ang nagmamadaling pumasok. Tanong ni Sonny Tolkien na may pagtataka, Sister West, what's the rush? Is something wrong? Ang babaeng empleyado na nagngangalang Sister West ay tumingin kay Manuel Bennett at sinabing, Assistant Bennett, may isang matandang lalaki sa labas na may mabangis na aura, na nagsasabing gusto kanyang hamanin. Dapat kang pumunta at tingnan ito kaagad. Matanda, hamanin mo ako. Si Manuel Bennett ay may nalilitong anyo sa kanyang mukha. Sabi ni Sister West, oo, sabi ng matanda na gusto kanyang hamanin at gusto niyang lumabas ka at makipagkita sa kanya kaagad. Sige, pupunta ako para tingnan. Tumango si Manuel Bennett, na puno ng pagdududa ang tiyan, at nagtungo sa labas ng opisina. Mabilis na sumunod sina Sonny Tolkien at Sister West. Pagdating nila sa office area, nakita nilang maraming empleyado ang nakapalibot sa isang matanda, na nagbubulungan. Bagamat hindi matangkad ang matanda, nakasuot ito ng berdeng gown, na may mixing buhok na kulay abo, itim na tel ang sapatos, at sinaunang hitsura. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang edad, ang matanda ay may kulay rosas na kutis, matingkad na mga mata, at mukhang napakasigla. Napasulyap ang matanda sa mga tao sa paligid at malakas na sinabi, nasaan na ba ang batang iyon na si Manuel Bennett? Bakit hindi pa lumalabas? Natatakot ba siya sa akin? Sino ang natatakot sa iyo? Nandito ako ngayon, di ba? Ungol ni Manuel Bennett at saka humakbang. Tumingin ang matanda kay Manuel Bennett, pinalaki siya pataas at pababa na may naguguluhang tingin, ikaw ba si Manuel Bennett? Oo, ako nga. Tumango si Manuel Bennett. Bakit ang bata mo pa? Kumunot ang noo ng matanda. Mayroon bang ibang tao na nagngangalang Manuel Bennett sa iyong kumpanya? Hindi, ako lang ang nagngangalang Manuel Bennett. Umiling si Manuel Bennett at saka nagtanong, matandang mister, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Buong pagmamalaking nagtaas-baba ang matanda at sinabing, ang apelyido ko ay Hans, at ang pangalan ko ay Joseph Hans. Kilala ako bilang Bone Setting King, isa sa 4 na dakilang Divine Doctor ng River City. Nang marinig ito, lahat ng taong naruroon ay biglang nagkagulo. Diyos ko, ang matandang ito talaga ay si Dr. Hans, ang Bone Setting King. Si Dr. Hans ay isang sikat na doktor sa River City, na may kamanghamanghang mga kamay sa pagpapagaling. Kahit saan ka man nabalian ng buto, matutulungan ka agad ni Dr. Hans na ibalik ito. Hindi tama yan. Bakit hahamunin ni Dr. Hans si Assistant Bennett? Magagawa rin ba ni Assistant Bennett ang medical skills? Ang mga tao sa pinangyarihan ay nalilitong nag-uusap. Matapos marinig ang pagpapakilala sa sarili ni Joseph Hans at ang mga komento ng karamihan, biglang natauhan si Manuel Bennett. Pinagsalikop ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, kaya si Dr. Hans, matagal ko nang hinahangaan ang iyong pangalan. Kinaweya ni Joseph Hans ang kanyang kamay at sinabing, sige, anak, hindi na kailangan ng formalidad. Pumunta ako dito ngayon para hamanin ka. Hamanin mo ako. Mukhang naguguluhan si Manuel Bennett, bakit? Sinabi ni Joseph Hans, ilang araw na ang nakalipas, tinawagan ako ni na G. Hefner at G. Cowell at sinabing lumitaw ang isang divine doctor sa River City, na hindi lamang magaling sa acupuncture at tradisyonal na gamot, ngunit mayroon ding mga kasanayan sa pag-aayos ng buto.
Bukod dito, sinabi ni Mr. Hefner at Mr. Cowell na ang kakayahan ng Divine Doctor na ito sa pag-aayos ng buto ay mas mahusay kaysa sa akin, na hindi ko matatanggap. Kaya, pagkatapos bumalik sa River City kagabi, nagpa siya kung hamanin ka ngayon. Maaari lamang magkaroon ng isang bone setting king sa River City, at ako yun, si Joseph Hans. Halika, tingnan natin kung sino ang may mas mahusay na kasanayan sa pag-aayos ng buto. Biglang nawala ng masabi si Manuel Bennett. Ang dalawang matandang iyon, si Mr. Hayes at Mr. Clancy, ay talagang magaling manggulo para sa kanilang sarili. Manuel Bennett helplessly said, Mr. Hans, kalimutan na lang natin. Huwag mo nang ikumpara, inaamin ko na ikaw ang bone setting king ng River City. Hindi ito makakalimutan. Ikinaway ni Joseph Hans ang kanyang kamay at matigas na sinabi, dapat nating ihambing ngayon. Hindi napigilan ni Manuel Bennett na makaramdam ng kaunting saya. Nakilala na niya ang lahat ng 4 na Great Divine Doctors ng River City. Dapat sabihin na ang 4 na dakilang Divine Doctors ay may natatanging personalidad. Manuel, anong nangyayari? Sa sandaling ito, dumating si Julia Stewart. Ngayon lang siya nakarinig ng gulo sa labas at tumakbo palabas. Nang makita niyang napakaraming tao ang nagkukumpulan, natakot siya at naisip niyang may nangyari na. Sinabi ni Manuel, President Stewart, ito si Dr. Hans, isa sa 4 na mahusay na Divine Doctor ng River City. Dumating siya ngayon upang hamanin ako at ikumpara sa akin ang mga kasanayan sa bone setting. Hello, Dr. Hans. Magalang na binati siya ni Julia Stewart at saka sinabing, Dr. Hans, office setting ito. Kung ikukumpara mo ang medical skills dito kay Manuel, maaaring makahadlang ito sa trabaho ng lahat. Maaari ba nating kalimutan ang tungkol dito sa ngayon at magkaroon ng pagkakataong magkumpara sa ibang pagkakataon? Hindi, kailangan nating ikumpara ngayon. Umiling si Joseph Hans at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ito magtatagal, hindi nito maaantala ang iyong trabaho. Hindi alam ni Julia Stewart ang gagawin. Si Dr. Hans ay isang sikat na Divine Doctor sa River City, na may mataas na moral at respeto, at hindi niya basta-basta mapapaalis. Anak, magkukumpere ka ba o hindi? Natatakot ka ba sa akin? Sinulyapan ni Joseph Hans si Manuel Bennett at nagsimulang gumamit ng mapanuksong taktika. Gusto lang ni Manuel na maalis ang matandang ito sa lalong madaling panahon, kaya sinabi niya, Mr. Hans, dahil gusto mong ikumpara natin. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong ikumpara? Nag-isip sandali si Joseph Hans, pagkatapos ay tumingin sa mga tao at nagtanong, kayong mga nakaupo sa opisina buong araw ay may ilang mga problema tulad ng cervical spondylosis at periarthritis, tama ba? Oo, Dr. Hans, nakakaramdam kami ng sakit sa aming likod araw-araw. Ang aking cervical spine ay isang problema, ito ay napakasakit na hindi kakayanin. Naghiyawan ang mga tao, tumango bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Joseph Hans, ang mga nakakaramdam na mayroon silang cervical spondylosis at periarthritis, mangyaring tumayo ngayon. Sandaling tumayo ang lahat maliban kay Julia Stewart. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga sakit sa trabaho, at ang mga nakaupo sa opisina sa loob ng mahabang panahon ay karaniwang may mga problemang ito. Si Julia Stewart ay orihinal na nagkaroon din ng cervical spondylosis, ngunit pinagaling siya ni Manuel noong minasahe siya nito noon. Nagbilang si Joseph Hans, anak, mayroong kabuuang 38 katao dito na may cervical spondylosis at periarthritis. Ngayon tingnan natin kung sino ang makakapagpagaling ng cervical spondylosis at periarthritis ng mas maraming tao sa loob ng kalahating oras, at ituturing natin silang panalo. Ano ang sinasabi mo? Ang lakas ng loob mong ikumpara. Nagkibit balikat si Manuel Bennett, walang dapat ikatakot. Akala niya ay maganda ang patimpalak na ito. Kung mapapagaling niya ang cervical spondylosis at periarthritis ng lahat, magagawa nilang gumana ng mas mahusay sa hinaharap. Nang malaman ng mga taong naruroon na maaari silang makatanggap ng libreng paggamot para sa cervical spondylosis at periarthritis ngayon, lahat sila ay natuwa.
Higit sa lahat, maaari silang personal na tumanggap ng paggamot mula kay Dr. Hans, na isang malaking karangalan. Kabanata 78, Kabanata 098, 18 kamay ni Yin at Yang. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Hans, manalo man tayo o matalo ngayon, ang titulo ng Bone Setting King ay sa iyo pa rin. Wala akong pakialam sa mga titulong ito. Nakakatuwa ka, bata. Isang pahiwatig ng pagpapahalaga ang sumili sa mga mata ni Joseph Hans, pagkatapos ay nagpatuloy siya, anak, pakialam mo man o hindi, kung matalo ako, ang titulong Bone Setting King ay sayo. Gayun din, sa panahon ng kompetisyon mamaya, dapat nating gamitin ang ating tunay na lakas, walang pagpipigil. Kung hindi, ang kompetisyon na ito ay walang kabuluhan. Sige. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Nakangiting sabi ni Julia Stewart, tutulungan kitang panatilihin ang oras. Ang kompetisyon ay walang panganib, kaya ito ay itinuturing na isang benepisyo para sa mga empleyado, at siya ay natural na masaya na tumulong. Kasunod nito, kinuha ni Julia ang kanyang mobile phone at binuksan ang timer. Matapos itakda ang oras, sumigaw si Julia Stewart, magsisimula na ang oras. Pagkababa ng boses niya, lumapit si Joseph Hans sa isang lalaking may salamin sa mata at nagtanong, ano ang pinagkakaabalahan mo? Medyo nambola ang lalaking nakabispectacle at sinabing, Dr. Hans, parang hindi komportable ang leeg ko. Tumango si Joseph Hans at sinabing, pakiusap, maupo ka muna. Tumango ang lalaking nakabeso at umupo sa upuan. Kaagad pagkatapos, inabot ni Joseph Hans ang dalawang kamay at hinawakan ang leeg ng lalaking may salamin sa mata, na ipinakita ang kanyang kakaibang kasanayan, ang Yin at Yang 18 Hands. Ang bone setting technique ay isang bagay na natutunan ni Joseph Hans mula sa isang sinaunang aklat. Pagkatapos ng mga taon ng pananaliksik at pagsasanay, natutunan na niya ang pamamaraan hanggang sa punto ng pagiging perpekto. Manuel Bennett, gayunpaman, ay hindi nagsimulang magpagamot sa sinuman kaagad. Sa halip, curious niyang pinanood si Joseph Hans na gumanap ng Yin at Yang 18 Hands. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Joseph Hans ang unang 12 galaw ng Yin at Yang 18 Hands. Ang 12 galaw ay tiyak, hawakan, tanggapin, hawakan, iangat, itulak, hawakan, pindutin, kuskusin, ituro, i-dial, i-extend, dab. Bagaman hindi ito maintindihan ng mga nanunood, naramdaman pa rin nila na ito ay medyo mahiwaga at namangha dito. Tumango si Manuel Bennett, talagang sanay ang matandang ito. Basag, basag, basag. Habang ginagawa ni Joseph Hans ang kanyang bone setting technique, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buto na nagkikiskisan, na nagpapasakit sa ngipin ng lahat. Sa loob lamang ng ilang maikling minuto, binawi ni Joseph Hans ang kanyang mga kamay at sinabing, tapos na. Tumayo at igalaw ang iyong leeg. Galing na ba? Ang lalaking may salamin sa mata ay nasa kalagitnaan ng hindi paniniwala at hinala. Tumayo siya, inikot ang kanyang leeg, at biglang lumitaw sa kanyang mukha ang tuwa. Hindi na masakit. Hindi na masakit ang leeg ko, parang gumaling na. Banal na baka, siya ay tunay na isang banal na doktor. Ilang pagpindot lang, at gumaling na. Sa Dr. Hans dito, lahat ng malalang sakit natin ay mapapagaling ngayon. Tuwang-tuwa ang mga dumalo. Tumingin si Manuel Bennett kay Joseph Hans at sinabing, Mr. Hans, talagang makapangyarihan ang iyong Yin at Yang 18 Hands. Gayunpaman, kung maaari mong pagbutihin ang puwersa na inilalapat sa bawat diskarte at ang oras ay huminto sa pagitan ng mga galaw, ito ay dapat na mas mahusay. Pagkatapos ng isang pause, muling nagtanong si Manuel Bennett, at saka, mayroon pa bang 6 na galaw sa Yin at Yang 18 Hands, na iyong ginagawa? Alam mo ba ang Yin at Yang 18 Hands? Binigyan ni Joseph Hans si Manuel Bennett ng isang sulyap na hindi makapaniwala. Mahalagang tandaan na ang Yin at Yang 18 Hands, ay ang kanyang natatanging kasanayan, at ang mga nakauunawa nito ay kakaunti lamang. Tumugon si Manuel Bennett ng isang mapagpakumbabang ngiti, may alam ako. Ano ang huling 6 na galaw kong gayon? Tanong ni Joseph Hans. Nang walang anumang pag-aalinlangan, direktang sumagot si Manuel Bennett,
ang huling anim na galaw ay ituwid, hilahin, hawakan, masahin, iling, at manginig. Ha! Nagulat agad si Joseph Hans, paano mo nalaman? Siya lang dapat ang nakakaalam ng huling anim na galaw ng Yin at Yang 18 Hands, kahit sina Joan Holman, Cyril Clancy, o Vernon Steele ay hindi nakakilala sa kanila. Casual na sumagot si Manuel Bennett, Mr. Hans, hindi ko lang alam ito, ngunit kaya ko ring isagawa ang kompletong Yin at Yang 18 Hands. Natutunan na niya ito mula sa mga detalyadong talaan ng Yin at Yang 18 Hands, sa The Medical Immortal's Treasure. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Joseph Hans. Anak, kahit sino pwedeng magyabang. Kung kaya mo talaga, ipakita mo sa akin. Ang mahirap sa Yin at Yang 18 Hands, ay ang huling anim na galaw. Alam niya ang huling anim na galaw, ngunit hindi niya may segowa ang mga ito. Ito ay dahil ang sinaunang aklat na nabasa niya ay walang record ng huling anim na galaw. Kaya, sa kanyang opinyon, ang huling anim na paglipat ay dapat na nawala na walang paraan na kahit sino ay makakakilala sa kanila. Sige, ipapakita ko sa iyo. Tumango si Manuel Bennett bilang tugon, pagkatapos ay tumingin sa isang maikling buhok na batang babae na may mukha ng sanggol at sinabi, Beauty, ang iyong mga balikat ay dapat na hindi komportable, tama ba? Oo. Tumango ang mukha ng batang babae bilang pagsang-ayon, mukhang nagulat, Assistant Bennett, paano mo masasabi iyon? Sa katunayan, kakaunting tao sa East Beauty Pharmaceuticals ang nakakaalam na si Manuel Bennett ay may mga kasanayang medikal. Kaya nang iminungkahi ni Joseph Hans ang kompetisyon sa mga kasanayang medikal kasama si Manuel Bennett, pareho silang nagulat at na-curious. Tumawa si Manuel Bennett at nagpaliwanag, ang tradisyonal na gamot ay nakatutok sa apat na diagnostic na pamamaraan ng pagmamasid, pakikinig at pag-amoy, pagtatanong, at pagkuha ng pulso. Ang pagsusuri sa pagmamasid ay ang pinakapangunahing paraan. Maaari mo ba akong pagalingin, kung gayon? Mabilis na tanong ng baby-faced girl. Oo naman. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, makiupo ka sa upuan at ipaubaya mo ito sa akin. Bagamat may pag-aalinlangan pa rin ang mukha ng sanggol na babae, sinunod niya ang utos nito at umupo sa upuan. Ang iba pang mga empleyado ay sabik na tumingin kay Manuel Bennett, gustong makita kung mapapagaling niya o hindi ang babaeng mukha ng sanggol. Tumingin din si Joseph Hans, gustong makita kung talagang kilala ni Manuel Bennett ang Yin at Yang 18 Hands. Hindi nagtagal, sinimulan ni Manuel Bennett na isagawa ang Yin at Yang 18 Hands, na nagbibigay sa batang babaeng mukha ng sanggol ng bone-setting massage. Bukod dito, pinakilos din ni Manuel Bennett ang tunay na chi sa kanyang katawan, na naglalayong pagalingin ang mukha ng sanggol na babae sa lalong madaling panahon. Noong una, hindi naniwala si Joseph Hans. Ngunit nang makita niya si Manuel Bennett na tunay na gumaganap ng Yin at Yang 18 Hands, agad siyang napatulala. Alam kaya ng batang ito ang Yin at Yang 18 Hands. At maging napakahusay. Hindi nagtagal, naisagawa na ni Manuel Bennett ang unang 12 galaw at nagsimula sa ika-13, ika-14, ika-15 galaw, at iba pa. Habang isinagawa ni Manuel Bennett ang kanyang mga diskarte, naramdaman ng batang babaeng mukha ang init sa kanyang mga balikat, at isang komportableng ekspresyon ang kumalat sa kanyang mukha. Paano ito posible? Hindi na napigilan ni Joseph Hans ang pananabik at napasigaw siya ng malakas. Dahil sa sobrang excitement, nanginginig pa ang katawan niya. Tunay na ginawa ni Manuel Bennett ang Yin at Yang 18 Hands, kahit ang huling anim na galaw. Hindi ba dapat nawala ang huling anim na galaw? Saan sila natutunan ng batang ito? Namula ang excited na mukha ni Joseph Hans, at naging mas mabilis ang kanyang paghinga. Matiim niyang tinitigan ang mga kamay ni Manuel Bennett, hindi man lang naglakas loob na ipikit ang kanyang mga mata, sinusubukang alamin ang huling anim na galaw. Gayunpaman, ang huling anim na galaw ay masyadong komplikado, at hindi niya matutunan ang mga ito ng sabay-sabay. Wala pang 3 minuto. Binawi ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at sinabing, Beauty, tumayo ka at igalaw ang iyong mga balikat. Oh! Tumango ang mukha ng sanggol at tumayo, iginalaw ang kanyang mga balikat gaya ng itinuro. Galing na.
Hindi na masakit ang mga balikat ko. Salamat, Assistant Bennett. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay talagang hindi ka panipaniwala. Tuwang-tuwa ang mukha ng sanggol na babae at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Kabanata 79, Kabanata 099, Abutin ang tuktok. Sa sandaling ito, ang mga empleyado na orihinal na nag-aalinlangan sa mga kakayahan ni Manuel Bennett ngayon ay ganap na naniniwala sa kanyang mga medikal na kasanayan. Assistant Bennett, please help me, parang hindi komportable ang leeg ko. Treat mo muna ako, parang hindi komportable ang bewang ko. Wala bang manners kayong mga lalaki? Hindi ba pwedeng hayaan nyo muna ang mga babae? Ang mga empleyado ay sumugod na parang kayeg, na gustong tulungan sila ni Manuel Bennett sa paggamot. Hindi napigilan ni Manuel Bennett na tumawa, huwag kang mag-alala, ay treat kita isa-isa. Sa susunod na panahon, ginamit ni Manuel Bennett ang 18 kamay ng yin at yang para isa-isang treatuhin ang mga empleyado. Bukod dito, noong ginamit ni Lionel Bennett ang huling 6 na galaw, sinadya niyang bumagal para mas makita ni Joseph Hans. Bagamat matigas ang ulo ng matandang ito, kahanga-hanga ang kanyang dedikasyon sa craft of traditional medicine. Sa makatuwid, sinadya din ni sa kanya ang huling 6 na galaw. Pagkatapos gamutin ang 6 na empleyado, lumingon si Manuel Bennett kay Joseph Hans at ngumiti, Mr. Hans, nasa isang kompetisyon tayo ngayon. Kung hindi ka magsisimulang magpagamot, mananalo ako sa laban na ito. Nang marinig ito, agad na pinagamot ni Joseph Hans ang mga empleyado. Si Manuel Bennett ay nakatayo sa isang tabi upang mag-obserba at paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga payo kay Joseph Hans. Sa ilalim ng patnubay ni Manuel Bennett, nadama ni Joseph Hans na ang kanyang pagganap sa 18 kamay ng yin at yang ay naging masanay at bihasa. Lalo na ang huling 6 na galaw, na 30% pa lang ang pinagkadalubhasaan niya, ay naging mas pamilyar sa ilalim ng patnubay ni Manuel Bennett. Ang pag-iisip ni Hans ni Joseph ay sumailalim din sa isang malaking pagbabago. Noong una, hindi siya naniniwala na si Manuel Bennett ay bihasa sa bone setting, ngunit ngayon ay lubos na siyang kumbinsido. Higit pa rito, napagtanto niya na ang kakayahan ni Manuel Bennett sa pagbuo ng buto ay hindi mabilang na mas mahusay kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, walang pagdududa si Joseph Hans tungkol kay Manuel Bennett at iginagalang lamang siya. Pagkatapos ding treatuhin ni Joseph Hans ang 6 na empleyado, ipinagpatuloy ni Manuel Bennett ang pagtrato sa mga empleyado. Lumipas ang oras ng minuto at segundo. Isa-isang ganap na gumaling ang mga empleyado. Nang matapos silang dalawa sa paggamot sa huling empleyado, tumawag si Julia Stewart, tapos na ang oras. Ngumiti si Julia Stewart at sinabing, Manuel Bennett at Mr. Hans, binilang ko lang. Sa kalahating oras, pareho kayong nagtrato ng 19 na tao bawat isa. So, sa competition na ito, you two are tied. Miss Stewart, huwag mong gawing tanga ang matandang ito. Ikanaway ni Joseph Hans ang kanyang kamay at sinabing, natalo ako sa laban na ito. Curious na tanong ni Julia Stewart, Mr. Hans, hindi ka natalo. Itinuring mo ang parehong bilang ng mga tao bilang Manuel Bennett. Lost is lost. Ako, Joseph Hans, ay hindi isang taong hindi kayang matalo. Umiling si Joseph Hans at sinabing, ngayon lang, pagkatapos gamutin ni Mr. Bennett ang 6 na tao, sinadya niyang sinuspinde ang paggamot hanggang sa naabutan ko, at saka lang siya nagpatuloy sa pagpapagamot. Actually, nung time na yon natalo na ako. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag ni Joseph Hans, higit pa rito, hindi lamang alam ni Mr. Bennett ang kumpletong yin at yang 18 hands, ngunit ang kanyang tagumpay sa bone setting skills ay higit pa sa akin. Natalo niya ako sa larangan na pinakakasanayan ko, at natalo ako ng buong puso. Nang marinig ito, lalo pang tumaas ang respeto ni Manuel Bennett kay Joseph Hans. Si Joseph Hans ay malalim na yumuko kay Manuel Bennett, at sinabing, Mr. Bennett, salamat sa pagtuturo sa akin sa huling 6 na galaw ng yin at yang 18 hands. Kung hindi dahil sa iyong gabay, natatakot ako na hindi ko natutunan ang huling 6 na galaw sa aking buhay.
Ngayon sa wakas naiintindihan ko na kung bakit ang mga mapagmataas na tao tulad nina Mr. Hefner at Mr. Cowell ay handang tanggapin ka bilang kanilang Panginoon. Ang iyong mga medikal na kasanayan ay umabot na sa tuktok, malayong maabot namin. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, Mr. Hans, sobra mo akong pinupuri. Ang gamot sa East Nation ay malawak at malalim, may mahabang kasaysayan, at sa larangan ng tradisyonal na medisina, baguhan pa lang ako. Mr. Bennett, kung baguhan ka pa lang, hindi na natin maituturing na mga baguhan pa tayong mga matandang lalaki. Tumawa si Joseph Hans at muling yumuko kay Manuel Bennett, Mr. Bennett, gusto kong maging apprentice mo at magpatuloy sa pag-aaral ng bone setting skills. Sana ay tanggapin mo ako bilang iyong disipulo. Nang marinig ito, lahat ng taong naruroon ay natigilan. Oh my God, kukunin ni Dr. Hans si Assistant Bennett bilang teacher niya. Alam mo, si Mr. Bennett ang pinapabore na bisita ng lahat ng big shot sa River City. Ngayon, talagang handa na siyang kunin si Assistant Bennett bilang kanyang master. Kung ito ay lumabas, ito ay magugulat sa maraming tao. Ang Assistant Bennett ay hindi nagpapakita ng sarili sa mga ordinaryong oras at hindi ko inaasahan na mayroon siyang kamangha-manghang mga medikal na kasanayan. Ang mga taong naruroon ay sabay-sabay na namangha, at ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay lalong naging magalang. Biglang natahimik si Manuel Bennett, Mr. Hans, bakit gusto mo rin akong maging apprentice? Tumawa si Joseph Hans, Mr. Bennett, hindi mo pa ba kinukuha si Mr. Hefner at Mr. Cowell bilang mga disipulo mo? Dapat hindi na mahalaga kung kumuha ka pa ng isa, di ba? At saka, not to mention me, kahit nandito si Mr. Steele at nalaman niya ang tungkol sa medical skills mo, gusto rin niyang maging apprentice. Mr. Steele. Natigilan si Manuel Bennett, ang ibig mo bang sabihin ay King of Mysterious Medicine, Vernon Steele? Oo, siya iyon. Paulit-ulit na tumango si Joseph Hans, so, kilala mo ba ang matandang iyon, Vernon Steele? Tumawa si Manuel Bennett, a couple of days ago, gusto din ni Mr. Steele na ako ang maging master niya. Pumayag ka ba dyan? Nag-aalalang tanong ni Joseph Hans. Hindi pa. Umiling si Manuel Bennett. Mabuti yan, mabuti iyon. Tinapik ni Joseph Hans ang kanyang dibdib, kung pumayag ka na kay Mr. Steele, ikaapat na ako. Nakakainis na ang marank sa likod ni Mr. Hefner at Mr. Cowell. Ngayon, tiyak na hindi ako maaaring marank sa likod ni Mr. Steele. Manuel Bennett chuckled, Mr. Hans, parang hindi pa ako pumapayag ha. Matigas na sabi ni Joseph Hans, Mr. Bennett, kung hindi ka pumayag, susundan kita. Napaawang ang bibig ni Manuel Bennett. Okay, ang matandang ito ay nagsisimula ng maglaro ng rascal. Ngumiti si Julia Stewart, Manuel, bakit hindi mo na lang tanggapin si Mr. Hans? Tungkol dyan. Nang magsasalita na sana si Manuel Bennett, may tumawag sa kanyang telepono. Inilabas niya ang kanyang mobile at nakitang galing iyon kay Laird Tennant, kaya sinagot niya ang tawag. Mr. Bennett, busy ka ba ngayon? Nang matapos ang tawag, boses ni Laird Tennant ang bumungad. Hindi busy, Direk Tanner, ano na? Tumugon si Manuel Bennett. Sinabi ni Laird Tennant, Dr. Bennett, mayroon akong ilang mga pasyente na ang kondisyon ay napakakritikal ngayon, at gusto kong pumunta ka upang tingnan. Si Manuel Bennett ay mukhang walang magawa. Sure enough, hindi magandang gig ang pagiging honorary vice president, lagi siyang pinupuntahan ng lalaking ito. Gayunpaman, dahil tumawag si Laird Tennant, hindi siya makatanggi, kaya't sumagot siya, sige, pupunta ako kaagad. Mabuti, salamat, Dr. Bennett. Nagpasalamat si Laird Tennant saka ibinaba ang telepono. Inilagay ni Manuel Bennett ang kanyang telepono at sinabi kay Julia Stewart, President Stewart, tumawag si Director Tanner para hilingin sa akin na tumulong sa pagtingin sa ilang mga pasyente sa ospital. Pupunta ako ngayon. Sige, pumunta ka na. Tumango si Julia Stewart. Nagmamadaling sinabi ni Joseph Hans, Guro, hayaan mo akong sumama sa iyo. Wala siyang pakialam kung pumayag man o hindi si Manuel Bennett, sisimulan na lang niya itong tawaging, Master, muna.
Tumawa si Manuel Bennett at umiling, sige, sabay na tayo. Magaling. Masayang tumango si Joseph Hans. Pagkatapos noon, nagmamadaling umalis ang dalawa sa kumpanya, sumakay ng taxi, at dumiretso sa Central Hospital. Kabanata 100, Kabanata 100, It's Just Train Death. Kasabay nito, Central Hospital. Sa isang malaking ward. Nakahiga sa kanilang kama ang 6 na lalaking naka-uniforme na puno ng dugo at puno ng mga sugat. Si Laird Tennant at ang mga attending physician ay nagsagawa ng pisikal na pagsusuri sa 6 na nasugatang lalaki na ito. Kabilang sa mga medikal na espesyalistang ito, ay si Pollard Lee. Pagkatapos ng lahat, si Pollard Lee ay nagkaroon ng doctorate sa clinical medicine mula sa Harvard University, at ang kanyang propesyonal na kaalaman ay mahusay. Matapos makapasa sa panayam, maayos siyang pumasok sa Central Hospital. Nang makumplito ang inspection, sinabi ni Pollard Lee, Director Tanner, ang 6 na pasyenteng ito ay walang vital signs. Dapat nating ipaalam sa kanilang mga miyembro ng pamilya na maghanda para sa libing. Nang marinig ito, isang binatilyong may bahid ng dugo na nakauniforme na nakatayo sa tabi ng kama ay sabik na nagsabi, hindi yun posible, hindi mamamatay si Thunder Leader at ang iba pa. Pakisuri muli, at gamutin sila sa lalong madaling panahon. Nakikiusap ako sa iyo. Kumunot ang noo ni Pollard Lee, Sir, naiintindihan namin ang iyong nararamdaman, ngunit ang mga vital sign ng 6 na pasyenteng ito ay wala na talaga. Hindi totoo. Medyo nabalisa ang binata, umiling at umiyak, Thunder Leader at ang iba pa ay nauwi sa ganito na sinusubukang hulihin ang mga kriminal. Kailangan mong iligtas sila, hindi sila maaaring mamatay. Si Pollard Lee ay nagsimulang mawalan ng pasensya, Sir, ang 6 na pasyenteng ito ay may maraming comminuted fractures. Walang heartbeat at paghinga, patay na sila. Kahit na ang isang immortal ay hindi makapagliligtas sa kanila, mangyaring huwag gumawa ng isang eksena. Anong sabi mo? Galit na umungol ang binata, nagmamadaling hinablot ang kwelyo ni Pollard Lee at inipit sa dingding. Ikaw, anong gusto mo? Nanginginig sa takot ang boses ni Pollard Lee. Mabangis na sinabi ng binata, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparirikan, papatayin kita. Mr. West, huminahon ka. Mabilis na humakbang si Laird Tennant para mamagitan at sinabing, nakipag-ugnayan na ako sa pinakadalubhasang Dr. Bennett mula sa River City na darating. Maaaring magkaroon pa ng pagkakataon ng Thunder Leader at ang iba pa na maligtas. Bagamat sinabi niya iyon, naisip din niyang hindi na maliligtas ang 6 na pasyente. Ang 6 na pasyenteng ito ay mayroong 70% nabalian sa buong katawan at talagang walang tibok ng puso o paghinga, na maaaring ideklarang patay na. Gayunpaman, sa pag-iisip sa mga kasanayang medikal na nakapagpapanumbalik ng buhay ni Manuel Bennett, gusto niyang subukang muli. Tuluyan ng binitawan ng binata si Pollard Lee. Tumingin siya kay Laird Tennant at sinabing, Director Tanner, kailan darating si Dr. Bennett? Dapat ko ba siyang sunduin? Sumagot si Laird Tennant, hindi na kailangan, papunta na si Dr. Bennett. Sige. Tumango ang binata. Tumingin si Pollard Lee kay Laird Tennant at sinabing, Director Tanner, ito ang negosyo ng ating ospital. Paano tayo laging umaasa sa mga tagalabas? Kung malalaman ng mga tao ng River City, hindi ba nila ko-question ang ating mga kakayahan? Ilang araw ang nakalipas, sa Cloud Cauldron Hotel, nawala ng mukha si Pollard Lee dahil kay Manuel Bennett. Kaya, nagkaroon na siya ng sama ng loob kay Bennett. Hanggat may pagkakataon, balak niyang maghiganti. Sumimangot si Laird Tennant, si Dr. Bennett ay hindi isang tagalabas. Siya ang ating honorary vice president. Sagot ni Pollard Lee, sa huli, isa lang siyang honorary vice president, hindi totoong vice president. At saka, siya ay tumatanggap ng ganoon kataas na sweldo mula sa ospital ngunit hindi pa rin pumapasok araw-araw. Ano ang iisipin ng ibang mga doktor kung alam nila? Galit na sabi ni Laird Tennant, enough, stop talking. Kahit na si Dr. Bennett ay isang honorary vice president lamang, sa aking puso, siya ang tunay na vice president.
At saka, pumayag ako na huwag siyang pumasok sa trabaho. Nang makitang malapit ng magalit si Laird Tennant, ibinuko ni Pollard Lee ang kanyang bibig ngunit hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa kanyang puso na tunay na mapapagaling ni Manuel Bennett ang 6 na pasyente. Paano gagaling ang 6 na pasyenteng ito dahil nasa ganoong kalagayan sila? Matapos maghintay ng halos 20 minuto, itinulak ang pinto ng ward, at pumasok sina Manuel Bennett at Joseph Hans. Dr. Bennett, dumating ka na sa wakas. Mabilis na sinalubong siya ni Laird Tennant, nang mapansing dumating na rin si Joseph Hans, at lumiwanag ang mukha nito. Dr. Hans, bakit nandito ka rin? Sumagot si Joseph Hans, tinuturuan lang ako ni Master ng bone setting skills, at nang marinig kong kailangan mo ng tulong, sumama ako. Mukhang nagulat si Laird Tennant. Dr. Hans, naging apprentice ka rin ba ni Dr. Bennett? Tumango si Joseph Hans, buong pagmamalaking sinabi, not long ago, I became his apprentice. Matanda, huwag mong hayaang may manlinlang sa iyo sa iyong edad. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Pollard Lee. Ha! Sumimangot si Joseph Hans, sino ang taong ito? Ito ang bagong attending physician ng ospital natin. Magalang na sagot ni Laird Tennant, pagkatapos ay pinagalitan si Pollard Lee. Dr. Lee, itong matandang Ginoo ay walang iba kundi si Bone Setting King, Joseph Hans, isa sa 4 na mahusay na divine doctor ng River City. Sa palagay mo ba ay maloloko si Dr. Hans? Si Dr. Hans ay naging alagad ni Dr. Bennett dahil nasakop siya ng pambihirang kakayahan ni Dr. Bennett sa medisina. Sandaling natigilan si Pollard Lee. Pagdating niya sa River City, narinig niya ang tungkol sa 4 na great divine doctors. Pero hindi niya akalain na isa sa kanila ang matandang ito. Gayunpaman, minamaliit niya ang tradisyonal na gamot sa kanyang puso, sa pag-aakalang ito ay niloloko lamang ang mga tao at hindi maihahambing sa Western medicine. Hindi pinansin ni Laird Tennant si Pollard Lee, itinuro ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa unang kama, at sinabing, Dr. Bennett, Dr. Hans, ito ang Thunder Leader ng River City Police Headquarters, si Mr. Nathaniel Lloyd. Ang 5 pa ay kanyang mga subordinate. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ang 6 na ito ay maliligtas? Pumunta si Joseph Hans at isa-isang sinuri ang pulso ng 6 na lalaki sa kama. Matapos suriin ang kanilang pulso, bumantong hininga si Joseph Hans at sinabing, Director Tanner, ang 6 ay ganap na huminto sa paghinga at hindi na mailigtas. Nang marinig ito, namula ang mga mata ng binata na nakauniforme, habang nasamid, Dr. Hans, wala na ba talagang pag-asa si Thunder Leader at ang iba pa? Wala na ba talagang pag-asa? Kumunot ang noo ni Laird Tennant, at sinabi niya, Thunder Leader at ang iba pa ay nauwi sa ganito na sinusubukang mahuli ang isang grupo ng mga kriminal na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na produkto. Sila ang mga bayani ng River City. Kung mamamatay lang sila ng ganito, sayang naman. Wala akong kapangyarihang tumulong. Napailing si Joseph Hans. Tulad ng sinabi ko kanina, huminto sila sa paghinga at walang heartbeat. Wala silang pag-asa. Napangisi si Pollard Lee. Sino ang nagsabing hindi sila maliligtas? Sa sandaling iyon, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Manuel Bennett sa ward. Sa isang iglap, nalipat ang tingin ng lahat sa silid kay Manuel Bennett. Dr. Bennett, may pag-asa ba talaga si Thunder Leader at ang iba pa? Natuwa agad si Laird Tennant. Siyempre, may pag-asa. Tumango si Manuel Bennett. Nag-aalinlangan na nagtanong si Joseph Hans, Guro, ang 6 na pasyenteng ito ay nawalan na ng vital signs. Logically, dapat ay patay na sila. Sumagot si Manuel Bennett, tunay nga, patay na sila, ngunit ito ay pagpapanggap lamang na kamatayan, hindi tunay na kamatayan.